Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca. Kaya nila, ito po ang ating day 64 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatan. Sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? Ang topic na naman sa concurrence. Sabi po dito, concurrence an aspect of God's providence whereby He operates with creative things in every action, narrating their distinctive properties to cause them to act as they do. It teaches that God's providence and human responsibility work together without contradiction. At ang Bible verse po na natapos sa Genesis chapter 15 verse 20. Sabi po dito, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sa Tagalog naman po, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot yun ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doon naligtas ang marami. Teachings natin ngayon ang naman, God is actively involved in our daily lives. Ibig sabihin, actively involved po talaga sila sa mga nangyayari ng hindi tayo nag-iisa. Yung parang 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 naniniwala, wala na akong nakikinig sa mga lang sa akin. Isipin mo kung din na natin kasama sa Lord kasi actively po siya involved po siya sa atin. Alam niya lahat ang nangyari sa buhay natin. Love niya tayo siya sa mga person na meron tayo kung kaya natin kapatid nila ng ating buhay. Dahil natin ibig na makasama din si Lord upang sa ganun mas malakas ang ating buhay upang mapagtagumpayan natin yung mga bagay na mga kinakaharap natin sa buhay. Number 2 po, nothing happens outside of God. Wala pong ibang nangyayari parang sa lakas ng Diyos. For example, parang walang nangyayari na hindi alam si Lord, parang gano'n. Lahat kung nag-execute lahat ng followers nila, diba? Wala tayong malitaw po kasi lahat nakikita nila. Number 3 po, God is actively working even through ganyan po, kayo po sa mga diba, nag-work pa rin po si God, active po siya sa mga ganyan bagay. Sabi nga po dito sa Acts 2 chapter 23, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Sa Tagalog po, ang Jesus na ito na ipinagkaumuwi sa inyong ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay pinapako ninyo at ipinapagay sa mga taong application sa mga ask God to increase our faith. Humingi tayo ng guidance kay Lord as the nation na gabayan tayo at sana pataasin niya yung pagtitiwala natin sa kanila pa. Na sana kahit gano'n kalala yung hanggang sa ulit mo kahit anumang problema kung tapakamot man. Sana mag-aas tayo kay God na hindi mawalang tiwala tayo sa kanya kahit sa anumang hanggang yung walang problema na makakatulog sa relasyon natin kay Lord. Number 2 po, accept God's sovereign decisions. Ano to po, syempre accept natin yung mga decision na lalo kasi kaya nga po dapat magtiwala lang po tayo sa kanya. Dahil wala naman po siyang decision na alam na ipakapahama ka rin. Puro kabutihan lang po yung ginagawa niya sa atin. Hindi katulad natin mga tao na nature natin mga kasalanan kahit alam natin yung masama at hindi pa ay kay Kristo ay ginagawa pa rin natin ito. Pero siya, lahat ng kaya-aya kabutihan na ginagawa niya para sa atin. Number 3 po, actively cooperate with God. Siyempre po, huwag po tayong magsawa na purihin at sambahin sa lagi tayo makipag-cooperate sa kanya upang sa ganun parang balance, diba? Parang bigay ka sa kanya pag humihingi ka ng guidance,
Tapos, and at the same time naman po, ginagawa mo yung mga bagay na dapat gawin na kinakaroon niya. Parang ibabasigaw sa ramdaman sa labi. At ina-accept talaga natin yung always cooperate with God. Kasi yun lang naman tayo. Diba kahit naman kunyari actively cooperate, kunyari sa mga estudyante, yung mga group activities, diba dapat hindi yun magagawa ng maayos kung hindi nakakapag-cooperate lahat ng mga members, diba? And wala kang magagawa, walang magandang pagkatungan kung hindi nakakapag-cooperate. Ganun din tayo. Kailangan actively cooperate tayo sa kanya sa kahit anong bagay. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan po. At huwag po natin pong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay upang sa buhay unti-unti natin na-spread your words.